Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Tayo'y kukunin niya sa isang kisap mata. Magandang gabi po Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong lingkod, Brother Edwin Berata. At ngayon po, welcome po tayo sa ating programang Ang Huling Biyaya ng Dahil sa Mga Tapat. At ngayon po ay buwan ng Abril at tayo po ay nakatuon sa ating tema ngayong buwang ito tungkol sa ugnayan ng banal na espiritu. Kaya isang buwan po tayong ang talakayan po natin ay tungkol sa Espiritu Santo ng Diyos. Kaya tutok lang sa programang Ang Huling Biyaya ng Dahil sa Mga Tapat. Nang malaman mong nag-iisa ka na. Muli po, isang magandang gabi po sa inyong lahat. At tayo po ay nakikinig sa programang Ang Huling Biyaya ng Dahil sa Mga Tapat. Ito po ay isang magkatuwang na proyekto sa radyo ng JCF Lock International God's Ministry at Jesus Christ Fellowship Church of God in the Philippines upang bigyan ng katuparan ang atas ng Espiritu Santo na panumbalikin ang katotohanan sa sanlibutan na kung saan dinaya ng kaaway sa pamamagitan ng pagpalit ng kasinungalingan. Kaya nga ang sabi ng Biblia sa Santiago 1:16, huwag kayong padaya kanino man, mga minamahal kong kapatid, sa anumang paraan sapagkat si Satanas na sinasabi ng Bible sa 2 Corinthians 4:4 na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang isip ng tao upang wag lumiwanag sa kanila ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Kaya ngayong gabi ito, tutok lang po tayo sa programa nating Huling Biyaya ng Dahil sa Mga Tapat. At ngayon ay darako po tayo sa ating bagong segment ng ating programa, ang turo at paniniwala ng mga pinanganak na muli, na kung saan tuwing araw ng Sabado ay babasa tayo ng mga turo at paniniwala ng mga Kristiyanong ipinanganak na muli. At ngayon, para basahin ang katuruan tungkol sa Espiritu Santo, tawagin natin ang lingkod ng Panginoon, si Brother Arnold Ritual. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Isang magandang gabi po sa inyong lahat, mga kaibigan, mga kapatid kay Kristo. Sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At ngayon po, dadako po tayo sa pag-aaral tungkol kung ano ba ang turo ng Espiritu Santo. Ayon po sa Ebanghelyo, mga kapatid, sinasabi po na ang Espiritu Santo tinatawag sa mga katawagang ito, Espiritu ng Diyos. Sa unang 1 Corinthians chapter 12 verse 3 at unang 1 Samuel verse 10 chapter 10 verse 6. Ang Espiritu ng katotohanan, ito po ay matatagpuan natin sa John chapter 14 verse 17 at sa ibang mga katawagan pa ay mang-aaliw, John 14 verse 26. At ang Espiritu ng Panginoon o Espiritu ni Kristo na sinasabi po sa unang Samuel kapitulo 10 versikulo 6. Ang Espiritu Santo po o Espiritu ng Diyos ay isang persona. Hindi siya nakikita sa sanlibutan. At ito'y gagabay sa mga alagad na kung tawagin ay Kristiyano. John chapter 16 verse 13 at Gawa chapter 11 verse 26. Ang Espiritu Santo ay isang sugo o gabay, tagapagturo, tagapagpaalaala, tagasumbat
at tagapagpatotoo at katulong. Hindi siya si Jesus at hindi rin siya ang Diyos Ama sapagkat siya ay isang sugo, ang sabi po ng John chapter 14 verse 26. At ito po ang typical name ng mga Espiritu Santo na tinuturo po ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Ang sabi po, ang Espiritu Santo ay tinatawag sa mga tipong tubig, John 17 verse 38, or kalapati, Mateo 3:16, at apoy, Gawa chapter 2 verse 3, at hangin, John chapter 3 verse 8, Gawa chapter 2 verse 2, bilang pagpakilala sa mga simbolong katawagan sa Kanya. Yan po mga kapatid, mga kaibigan kay Kristo, ang isang bahagi na kung paano itinuturo sa atin ang Espiritu ng Diyos at kung paano medyo sensitive ito, Brother Edwin, sa pag-aaral sa pagdating sa Ebanghelyo na tinatalakay ngayon ng mga mangangaral. Dahil tulad nga ng mga napag-aralan natin ng mga previous week na ating tinatalakay, ang Espiritu Santo na tinuturo ng maraming mangangaral ngayon, siya rin Ama, siya rin yung Ama, siya rin yung Anak, at siya rin ang Espiritu Santo. Kaya po makikita natin mga kapatid sa katuruan ng Ebanghelyo ay maliwanag na sinasabi alinsunod sa ating binasa sa gabing ito. Maraming salamat po mga kapatid. Amen. Purihin ang Panginoon. At ngayon po ay darako tayo sa ating Bible Trivia ngayong gabing ito. Sa kanyang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan magpakailanman. Hallelujah. Panginoon. At ang ating Bible Trivia ngayong gabing ito ay tungkol sa Espiritu Santo. Kaya tawag lang po kayo sa mga numero natin, 631-2647, 631-2646. At ang ating Bible Trivia ay ano ang pangalan ng Espiritu Santo ng Diyos. At habang tayo po ay nagpapatugtog, ay intayin natin yung lucky caller natin ngayong gabing ito. Tawag lang po. Tanging sa'yo ang kapangyarihan, ang kadakilaan at kalwalatian magpakailanman, O Diyos. Ayan, ang ating Bible Trivia, ano ang pangalan ng Espiritu Santo ng Diyos? Kaya tawag lang po tayo. Ang ating papremyo ngayong gabing ito ay isang transistor radio. Halina't sambahin ang dakilang ngalan niya. At ngayon po, habang nag-iintay tayo ng ating caller, ay tatawagin po natin ngayon yung dalawa nating kabataan, nating mga kapatid na manggagawa ng Panginoon, si Brother Jonathan Medrano at si Brother Christian Lon. Bumati muna kayong dalawa ngayong gabing ito. Magandang gabi po sa lahat ng mga taga-subaybay, tagapakinig po ng Ang Huling Biyaya ng Dahil sa Mga Tapat. At narito po ang ating kasama, si Brother Lon, para bumati rin po. Brad, bumati ka muna. Amen. Magandang gabi po sa lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, at binabati ko ang lahat ng mga kabataan at lahat po ng mga mamayan na sumusubaybay at nakikinig sa Huling Biyaya. Yun lamang po. Praise God. Binabati rin po natin lahat ng mga kabataan natin mula po sa Jesus Christ Flock International God's Ministry at sa lahat po ng mga kabataan ng Jesus Christ Fellowship Church of God in the Philippines. At ngayon nga po ay nabigyan po tayo ng pagkakataon na talakayin po ang ilang mga bagay patungkol po sa mga pag-uugali at maging pamumuhay ng mga Kristiyanong kabataan. At narito po ang ating kapatid, Brother Lon, upang magbisa po ng ilang mga sita sa Biblia patungkol po sa kung ano ba yung mga dapat ugaliin ng mga kabataang Kristiyano. Narito po. Amen. Ito nga po pala ang aming babasahin sa unang Timoteo sa 3. Ito nga po pala nakalagay sa 12. Huwag mong bigyang daan na hamakin kanino man dahil sa iyong kabataan. Sa halip, pagsikapan mo maging huwaran ng mga sumasampalataya sa pananalita, ugali, pag-ibig, pananampalataya at kabanalan. Purihin ang buhay na Diyos. Napakaganda po ng talata sa Biblia na binasa po ng ating kapatid Brother Lon.
At ito nga po ay patungkol po sa isang kabataan. Alam po ninyo, si Timoteo, siya po ay isa pong tagasunod po ni Jesus Christ, no, sa pamamagitan po ng ni Apostol Pablo, no. Amen. Kaya ito pong 1 Timothy chapter 3, ito po ay malinaw na ito po ay sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo. Sapagkat si Timoteo po, kung ating pong babasahin ang kanyang buhay, siya po ay tinagubilinan po ng banal na Espiritu Santo na mangaral at magturo po ng salita ng Diyos. At kung ating pong babasahin yung mga nauna pong mga talata, yung 1 Timothy chapter 2 and 1 Timothy chapter 3, mababasa po natin dito kung ano po yung mga gawain pong ipinagagawa kay Timoteo. At nakita po ni Pablo, no, yung mga bagay po na dapat niyang ipayo kay Timoteo bilang isang kabataang Kristiyano na naglilingkod sa Panginoon. At dito nga, Brother Lo, no, ayon sa ating nabasa ay tayo bilang mga kabataan, dapat hindi natin binibigyang daan na hamakin tayo sa ating pagiging kabataan, Brad. At ang sabi rito ay dapat maging huwaran daw tayo, Brad, saan? Sa mga sumasampalataya? Pananalita, ugali, pag-ibig, pananampalataya at kabanalan. Praise God. Alam mo, Brad, pag sinabi nating kinakailangan tayong maging huwaran sa pananalita, ugali, pag-ibig, pananampalataya at kabanalan, napakahabang usapin po nito kung ito po ay ating iisa-isahin. Pero kung ang pag-uusapan natin ay ang konteksto po ng binabasa natin itong talatang ito, ang kahulugan po ng maging huwaran tayo sa mga sumasampalataya sa pananalita, ugali, pag-ibig, pananampalataya at kabanalan ay tumutukoy po sa pamumuhay natin bilang mga lingkod ng Diyos, no? Na mula po sa ating pagsasalita, sa ating mga ikinikilos, sa ating pong pagmamahal, no? At yung atin pong paglilingkod, pananampalataya, tigil sa lahat, yun pong pamumuhay natin ng may katuwiran sa Diyos, lahat po yan ay sumasaklaw po sa pamumuhay po ng isang lingkod po ng Panginoon. Kaya Brother Lon, at sa lahat po ng mga tagapakinig natin dito po sa programa ng Ang Huling Biyaya ng Dahil sa Mga Tapat, at sa lahat po ng mga kabataang Kristiyano nakikinig po ng programang ito, abay, huwag ho nating bigyang daan na hamakin ang pagiging kabataan natin. Bagos ang sinasabi po ng salita ng Panginoon ay maging huwaran po tayo. Una sa pananalita, sa atin pong pag-uugali o pagkilos, sa atin pong pag-ibig, sa atin pong pananampalataya at kabanalan. Ngayon ba, para mas maintindihan natin yung iniaaral ni Apostol Pablo kay Timoteo dito po sa pagiging mabuting lingkod ni Kristo bilang isang kabataang Kristiyano, pakituloy mo yung pagbasa doon po sa verse 13 hanggang 16 upang mas maintindihan pa natin kung bakit ganun na lamang kasidhi yung pagnanais ni Apostol Pablo na maiparating niya kay Timoteo na dapat po tayo maging huwaran mga Kristiyanong kabataan. Amen. Praise God. Ito po ang nasusulat, Brother Jonathan. Iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa madla, sa pangangaral at pagtuturo hanggang sa ako'y dumating. Huwag mong pagpababayaan ang ipinagkaloob sa iyo ng Espiritu Santo ayon sa inihula ng ipatong sa iyo ng matatanda sa iglesia ang kanilang kamay. 15. Isagawa mo ang mga ito at lubos mong italaga rito ang iyong sarili upang makita ng lahat ang iyong pag-unlad. 16. Maging maingat ka sa iyong pagkilos at pagtuturo. Patuloy mong isagawa ang mga bagay na ito upang maligtas ka pati ang mga nakikinig sa iyo. Ayan, tunay nga po na ito yung konteksto ng talata ng verse 12, ano, na katulad po ni Timoteo at katulad po ng mga Kristiyanong kabataan na naglilingkod din po sa Panginoon, tayo po ay tinatagubilinan ng Panginoon na tayo po ay maging maingat sa ating pong pagkilos, sa ating pananalita, sa ating pagtuturo at pangangaral, katulad po ni Timoteo. Kaya sa lahat po ng mga kabataan, mga Brother Lo, no, yung mga kabataang Kristiyano na katulad din natin naglilingkod sa Panginoon, nawa ito pong panawagan ni Apostol Pablo na pinanawagan din po ng Panginoon para sa mga Kristiyanong kabataan ngayon, nawa ay magkaroon po ng katuparan sa buhay natin. Amen? Na tayo po ay wag po tayong mapabilang doon sa mga Kristiyano na winawalang bahala po yung pagtawag ng Panginoon at binibigyan daan na hamakin ang pagiging kabataan nila. Kundi bagkos, ano sabi Brad? Huwag daw nating bigyang daan na hamakin tayo. Amen. Bagkos maging huwaran tayo sa ating pamumuhay. Brother Lon, magandang gabi sa iyo sa lahat ng ating mga tagapakinig. At dito po nagtatapos, panandalian yung ating pong programang ito patungkol po sa talakayang sa mga kabataan. Magandang gabi po sa inyo. God bless you po. Amen.
Amen. Purihin ng Panginoon at ngayon po ay darako tayo sa ating testimony portion na kung saan ay ibibigay naman sa atin ni Ate Jen. Ate Jen, meron ba tayong testimony ngayon? Isang magandang mapagpalang gabi sa lahat ng tagapakinig ng Huling Biyaya ng dahil sa mga tapat. Isang kalakasan na naman po ang ating maririnig na ibabahagi ng ating kapatid sa pananampalataya kung paano ang kapangyarihan at ang milagro ng Panginoon ay kanyang naranasan. Narito po ang kanyang patotoo. Sa mga bagay na akala ko ay imposible, ngunit ang mga imposibleng bagay noon sa aking paningin ay naging posible dahil sa Diyos. Noon po'y nagkaroon ako ng sakit na dengue. Akala ko po isa na ako sa mamamatay dahil sa sakit na iyon. Maging ang aming kapitbahay na bata ay namatay dahil sa dengue. Isang araw ay nilagnat ako ng pagkataas-taas, inabot ng 40 degrees Celsius. Kaya naman, itinakbo na ako ng ospital at nanatili doon ng 3 araw. Araw ng Sabado, pumasok ang nurse sa kwarto kung saan ako naka-confine. Nang kanyang tingnan at check ang kalagayan ko ay wala pa ring pagbabago ang aking temperatura. Napagpasyahan ni Mama na ipanalangin ako kasabay noon itaimtim din akong nanalangin. Sambit ko, Panginoon, kayo na po ang bahala sa akin. Naniniwala po akong hindi mo ako pababayaan. Sabi nga po sa Mateo 9:23 na ang lahat ng bagay ay may pangyayari sa Kanya. Nananampalataya, dalangin ko. Hanggang sa magising ako ng alas 5 ng madaling araw dahil sa pagpasok ng nurse para kuhaan ako ng dugo at i-check ang temperatura ko. Ganun na lang ang tuwa at saya ko nang sabihin niya na bumalik na daw sa normal ang lagay ko at nagpatuloy pa hanggang sa ako'y gumaling ng tuluyan. At sa sobrang saya ko, kahit may dextrose pa, di ko napigilang magsasayaw sa pasasalamat sa Panginoon. Sa mga bagay na ibinibigay ng Diyos, saan mga aspeto ng buhay, napakalaking tulong ng pananalangin at patuloy na pagtitiwala sa Diyos. At ako, si Yvonne Grace Magday na nagpapatunay sa kanyang walang hanggang kapangyarihan at patuloy kong ipinagpapasalamat ang kanyang kabutihan sa buhay ko, maging sa mga himilang ipinararanas niya sa kanyang mga lingkod. Purihin ang Diyos Ama, Panginoong Hesukristo, at ang 7 banal na Espiritu. Amen. Amen. Purihin ng Panginoon. Salamat po sa ating kapatid na nagbigay ng kanyang patotoo. At ngayon, darako po tayo sa pasasalamat sa ating mga Radio Covenant partners at tawagin natin si Brother Graham Hernandez para pasalamatan natin yung mga Radio Covenant partners natin. Magandang gabi po sa inyong lahat at Brother Edwin, magandang gabi sa iyo at sa lahat ng mga kasama ko rito. Amen. Nagpapasalamat po kami sa mga radio sponsors na patuloy na nagbibigay ng kanilang mga share para maisakatuparan itong programang ito. At lahat po ay ito ay hindi lilimutin ng Panginoon sapagkat sinabi nga hindi liko ang Panginoon upang limutin niya ang mga magagandang gawa ninyo. So, maraming salamat po sa inyong lahat at patuloy po na kami po ay muling nananawagan sa inyo na patuloy kayo na sumuporta sa programang ito at ganoon din po naman sa mga kapatid na nagnanais na makibahagi sa gawain ito ay kami po ay nagpapasalamat sa inyo at kami po ay tumatanggap ng mga tulong ninyo upang ito po ay maikasatuparan at maipagpatuloy. Maraming salamat po. Amen. God bless. Purihin ang Panginoon. At ngayon naman po, darako po tayo. Pastor Jonathan, pakibasa mo naman yung mga churches natin na dapat nating malaman kung saan mga lugar yan. Praise God! Mga giliw naming tagapakinig ng programang Ang Huling Biyaya ng dahil sa mga tapat. Narito po ang mga local churches na kung saan matatagpuan po ninyo kung nais po ninyong mag-church. No? Narito po na mula po sa JCF Black International God's Ministry. Ang kanila pong mother church ay matatagpuan po sa number 113 Press Specialist Building, Aurora, Cubao. Amen. At ang bagong silang local church po ay matatagpuan po ninyo sa Phase 1 Package 4 Block 64 Lot 19. Bagong Silang, Caloocan City. Sa Marinduque naman po, ito po ay matatagpuan sa Mugpog, Marinduque.
at ang ating pong kapatid dyan, si Brother J. Camba, no? At sa Mapalad Local Church po ay matatagpuan po sa Barangay Mapalad, Aurora Province, Quezon. Sa Bacolod Congregation naman po, matatagpuan po yan sa Adelpa Street, Rosario, Bacolod City. Marami po tayong mga lokal dyan. Nandiyan po ang lokal ng Mercia, Manapla, Talisay, Kawayan, Kabankalan. At ngayon po ay meron po tayong gawain dito sa Taguig, no? Dito po sa number 8 Tahimik Street, Barangay Santa Ana, Taguig. Magandang gabi po sa lahat ng mga kapatiran po natin dyan. At sa Novaliches po ay narito po na Rainbow Homes 1, Novaliches, Quezon City. Kung nais po ninyong dumalo ay puntahan niyo lamang po yung mga lugar po na yan. At dito naman po sa Jesus Christ Fellowship Church of God in the Philippines, batiin natin yung ating mga kapatid, no, at nais po ninyong dumalo sa mga lokal po na ito. Narito po yung ating mga lokal na iglesia. Dito po sa Parañaque Local Church, matatagpuan po yan sa number 12 Daang Batang Street, Moonwalk, Parañaque City. Sa Las Piñas Local Church naman po, matatagpuan po yan sa St. Joseph Subdivision, Pulang Lupa, Las Piñas City. Sa Quezon City po ay nandyan po yung ating lokal dyan sa Ramon Magsaysay, Quezon City. At sa Valenzuela po, nandyan po yan sa Barangay Polo, Valenzuela City. Yan po ay boundary po ng Polo, Palasan, Valenzuela. At meron din po tayo sa Malabon Local Church, matatagpuan po yan sa Barangay Potrero, Malabon, Barangay Potrero, Malabon City. Malapit po ito sa Potrero Elementary School. Andiyan po ang ating kapatid, si Brother Nitoy, ang ating pong kamanggagawa po dyan. At sa Cavite naman po, sa Tansa Local Church, meron po tayo dyan sa Barangay Tres Cruces, Tansa, Cavite. At sa Mindoro po ay nandiyan po ang ating local church sa Barangay Calsapa, San Isidoro, Oriental, Mindoro. At sa Sultan Kudarat po, meron din po tayong gawain po dyan sa Barangay Lambayog, Sultan Kudarat. Amen. Magandang pagkakataon din po ito para batiin din natin yung ating ilang mga kapatid. Binabati ko po yung aking pong ina dyan, si Sister Alicia Medrano, na napapabati po. Sa lahat po ng mga kapatid din po natin dyan, sa akin din pong sister wife, Sister Juliet, at sa lahat po ng mga lokal, no, na kamanggagawa natin sa Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, salamat kay Brother Jonathan. At ngayon po, para bigandaan natin ang tema natin ngayong gabing ito at palawakin pa ang mga talakayan patungkol sa pakikipag-ugnayan ng Espiritu Santo, ay darako tayo sa ating talakayan ngayong gabing ito upang himay-himayin pa natin yung katotohanan ng Diyos para sa huling biyaya ng dahil sa mga tapat. Kasama po natin ngayon ang ating mga butihing lingkod ng Diyos upang talakayin natin ang mga iba't ibang katuroang umiiral sa kasaysayan ng sanlibutan tungkol sa pakikipag-ugnayan ng banal na Espiritu. Bilang pagbubukas ng ating talakayan, bigyan daan natin ang mga paliwanag at unawa tungkol sa turot aral na ito. Babatiin muna natin yung ating mga manggagawa. Una natin si Brother Rick. Brother Rick, bati ka muna ngayong gabing ito. Okay, isang mapagpalang gabi sa lahat po na nakikinig. Diyan po sa Ramon Magsaysay, sa mag-asawa po ni Sister Connie, saka Elder Bear. At ganyan din po sa aking sister wife nakikinig ngayon, Sister Mel. At sa lahat-lahat po ng mga kapatiran natin na hindi ko mabanggit ang isa-isang kanilang pangalan. Magandang gabi po sa inyo. Ayan, sunod mo natin si Brother Ronnie Valderramos. Bumati ka muna, Brad. Amen. Salamat. Maraming salamat, Brother Edwin. Isang mapagpalang gabi po sa lahat ng mga nakikinig na patuloy na hanggang ngayon ay sumusuporta sa programa naming Ang Huling Biyaya ng Dahil sa Mga Tapat. At ganoon din po ay binabati ko na rin si Brother Eddie Cruz na kung saan ngayon po ay nakikinig sa ating programa. Magandang gabi po, Brad. Amen. At muli tawagin natin si Brother Arnold para bigyan tayo ng pagbati muli sa gabi ito. Magandang gabi po muli. Salamat, Brother Edwin. Magandang gabi po sa lahat ng naabot ng programang ito. Suminyo po ang kapayapaan. Binabati ko po ang aking wife na ngayon nakikinig sa Taiwan. At aking anak si Jerby. Pagbutihin niyo ang mission niyo dyan. At ang anak si Annalyn, ang aking apo si Dap. Tsaka ang biyanan ko, si Danong. Salamat sa inyo. Amen. Brother Boy na Novaliches. Mga Novaliches Local Church, gusto na po kayo at ang Taguig, Brother Eddie Supang. Gandang po sa inyo riyan. Amen. At si Brother Edgar nga pala, Brad, nasa pa ngayon yun, nasa Marinduque pa. Brother Edgar, Sir Alo, muli po kaming nakikiramay
sa pagkawala niyong kapatid. Kumusta na po kayo sa Marinduque? Suminyo po ang kapayapaan at maraming salamat po sa suminyo po ang Panginoon. Amen. At ngayon naman si Brother Grams. Brad, ikaw naman, bumati ka muna. Magandang gabi po muli sa inyong lahat at binabati ko yung aking sister wife si Lalay at yung mga anak ko. Amen. Thank you. At ngayon po, darako na tayo sa ating talakayan tungkol sa Iglesia at Espiritu Santo. Sabi nga dito sa Matthew 16:18, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia at ang pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Ipinahayag ng Ama sa pamamagitan ni Jesus at kay Pedro na itatayo niya ang kanyang iglesia upang ang kapahamakan na sumasagisag na pintuan ng Hades ay huwag magsipanaig laban sa kanya. Ngayon, para bigyan natin ng kahulugan kung ano ba talaga ang iglesia, tawagin natin si Brother Grams para bigyan talakayan ito. Salamat muli, Brother Edwin. Muli, basahin ko muli, bigyan ko ang pagkakataon muli sa Mateo 16:18. At sinasabi ko naman sa iyo, na ikaw, Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsipanaig laban sa inyo. So, maliwanag dito, kapatid, na itatayo ang iglesia dahil upang hindi mapahamak ang mga tao. Alam mo, Brother Edwin, pinapangalaman dito ng Ama na sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus, itatayo ang iglesia dahil ito, sa sumasagisig na pintuan ng Hades, hindi makakapanaig laban sa kanya. So, maliwanag na kaya itinayo ito ay para maproteksyonan lahat ng mga taong tumanggap sa kanya at hindi makapanaig yung Hades. Ayun. So, bigyan natin ng kahulugan. Ano ba yung iglesia? Bigyan mo nga kami ng enlightenment dyan, Brother Grams. Brother Edwin, ang kahulugan ng iglesia, ito yung sa salitang Griego ito kasi yung iglesia, no? So, na ang kahulugan ay tinawag, tukol. So, ang iglesia, ito yung grupo ng mga mananampalataya na tinawag ng Diyos sa kanyang salita sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Ito yung mga taong espesyal. Ito yung mga taong tinawag at tinawag na magsama-sama. Mga tinawag, nagsisiganap ng kanilang gawain sa prinsipyong pantay-pantay at magkakapatid. Ayun, yun pala. Pag sinabi pala nating church, hindi pala ito building, hindi pala ito cathedral, kundi ito tumutukoy sa mga lupon ng mga mananampalataya. May mga talatang sumususog dito, Brother Edwin, sa 2 Thessalonica 2:13-14, ngunit kami ay nararapat magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, mga kapatid na minamahal ng Panginoon, sa pagkahiling sa inyo ng Diyos, buhat ng pasimula sa ikaliligtas, sa pagpapabanal ng Espiritu at pananampalataya sa katotohanan. Sa kalagayang ito tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming Ebanghelyo upang magkamit ng kaluwalhatian ng Panginoong Jesucristo. Sa 1 Corinthians 1:9, ganun din may sinasabi, ang Diyos ay tapat na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikisama ng kanyang anak na si Jesucristo na Panginoon natin. So may plano pala ang Diyos sa atin ng bawat individual na mananampalataya kay Jesucristo. So hindi lamang napakagandang layunin ng Diyos ang pagkatawag sa atin sa buhay na walang hanggan, subalit meron tayong expression sa pagkatawag dito sa lupa. Amen. Purihin ang Panginoon. Diyos, sa binabanggit mo kanina, na sa pamamagitan ng Ebanghelyo, tinawag tayo para tayo ay makasangkap at makapasok sa iglesia. Sa pamamagitan ng sinasabi sa 1 Corinthians chapter 1 verse 9 and 10, na ang Diyos ay tapat na tinawag tayo hindi lang basta kanino, kundi tinawag tayo sa pakikisama sa kanyang anak na si Jesucristo, sa Jesus Christ Fellowship o sa pakikisama sa ating Panginoong Jesucristo. Ito pala yung katuparan nung kapahayagan ng Panginoon sa Matthew 6:18 na naganap nung araw ng Pentecostes, na nagsimulang magkatipon ang mga mananampalataya na mga tinawag na siyang kumakatawan sa iglesia. Kasabay din nito yung hula at pangako na suguin ng Diyos ang Espiritu Santo at ibuhos niya sa lahat ng mga mananampalataya. Ngayon, Brother Ronnie, paliwanag mo naman sa amin yung araw ng Pentecostes na sinasabi natin. Amen. Maraming salamat, Brother Edwin. Kailangan po talaga na may paliwanag yung araw ng Pentecostes na ito. At buksan po natin ang ating Biblia na matatagpuan po sa Gawa 2:1 na at ang dumating nga ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nangagtipon sa isang dako. Ibig sabihin po dito ay mga mananampalataya, yung mga nagkakatipon
sa araw na ito. At ganoon din po sa Gawa 2:4, at silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo. Lahat po ng mananampalataya dito ay napaka-espesyal talaga sapagkat napuspos sila ng Espiritu Santo. Dito po ay nagsalita sila ng iba't ibang wika. At ganoon din po, tingnan natin yung sinasabi ng Juan 7:38-39 na kung saan ay sinasalita niya tungkol sa Espiritu na tatanggapin ng mga mananampalataya. Dito po ay tatanggap pala ng mga mananampalataya na kung saan ay ang Espiritu Santo. Ito ang simula ng pagtitipon ng mananampalataya o iglesia at pagsugo sa Espiritu Santo sa mananampalataya o iglesia. Amen. Purihin ng Panginoon. Ito pala yung katuparan nung sinasabi ng Matthew 16:18 that I will build my church so the gates of hell will not prevail against it. Nangyari ito sa unang mga Kristiyano nung araw ng Pentecostes na kung saan ay nagkatipon-tipon sila sa isang dakong lugar at doon ginanap nila yung tinatawag na unang pagsamba sa Panginoon. At ganun din, kasabay nito, natupad yung pangako ng Panginoon na pagbuhos ng Espiritu Santo sa mga mananampalataya. Kaya ngayon, alamin natin sa pamamagitan ni Brother Rick, ano ba ang gawa ng Espiritu Santo? Bad, pakipaliwanag mo nga sa amin ito ngayong gabi ito. Salamat Brother Edwin, dahil talagang kailangan ng marami na maunawaan kung paano nga na ang banal na Espiritu Santo sa panahon natin ngayon ay gumagawa o kumikilos lalo na po sa ating mga nasa iglesia o mga mananampalataya. At marami nga rin po ang minsan ay nagsasabi na ang Espiritu Santo noon pa yan, pero ngayon ay ang Biblia ang nagsasalita na sa atin. Pero ang katunayan man natin na ang Espiritu Santo siyang gumagawa hanggang sa ngayon, ito'y kapahayagan sa Aklat ng Juan 14:26 na sinasaad po roon na sinasabi na siya yung magtuturo sa lahat ng mga bagay at magpapaalala sa lahat ng kanya sasabihin sa atin. Ito'y sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Pinatunayan din po yan sa Aklat ng Juan 15:26 na ang Espiritu ng katotohanan na nagbuhat sa Ama ay siyang magpapatotoo sa atin o kay Hesukristo na ating Panginoon. So ibig sabihin ay ang Espiritong ito ay katotohanan na nagbuhat sa Diyos o sa Ama. At pangatlo pong sinasabi na katibayan po natin na mga gawa ng Espiritu Santo ay sinasabi nga ng Aklat ng Juan 16:13 na tayo po ay papatnubayan niya sa buong katotohanan at kanyang ipapahayag sa atin ang mga bagay na mga magsisidating pa. Kaya napakahalaga po na ang katunayang ito ay siyang pagkilos ng Espiritu Santo. Bagamat ang iglesia nung unang panahon sa iba't ibang dako ay may sariling pamunuan at mga gawain, sila ay nananatili sa isang ebanghelyo at layunin. Ito yung pagkakailanlan sa tunay na iglesia. Ang tunay na iglesia ay lumalakad sa katotohanan at nanatiling matibay sa turo at aral ng mga apostol at hindi humihiwalay sa layunin ng Diyos. Bagamat sa panahon natin ngayon ay umiiral ang maraming iglesia, maging maingat tayo sa pagpili ng sasamahan sa kalipunan lokal sapagkat may iglesia na bagamat may kinikilalang Jesus, pinapangaral sa Ebanghelyo at taglay ang Espiritu, ito ay iba katulad ng sinasabi ng 2 Corinthians chapter 11 verse 4 na mga hidwang pananampalataya. Ayun. Kaya yan Brother Edwin, yung isa sa mga mahalagang bagay na dapat na maunawaan ng maraming tagapakinig natin. Kaya napakahalaga pala na ang role ng Holy Spirit sa church, yung relationship ng church sa Holy Spirit, napakahalaga pa yun. Hindi lamang pala nung unang panahon, kung hanggang sa panahon natin ngayon ay napakahalaga po ng mga bagay na yun. Para expand pa ng gusto yung ating talakayan, Brother Glenn, ano ba yung mga babasahin pa natin dyan? So ito yung mga dapat maintindihan sa salitang iglesia, no? Balik tayo sa iglesia, Brother Edwin. Okay. Ang iglesyang kapulungan, ito yung kalipunan ng mga mananampalataya na tinawag. Itong kalipunan lokal o local church, na kung saan dito nagkakatipon ng mga mananampalataya upang magsama-sama ang gawin ng sinasabi sa Gawa 2:42 na sinasabi. At sila nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsama-sama sa pagputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. At ganun din naman sa Gawa 44:47, at ang lahat ng mga nagsisampalataya ay nagkakatipon at lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. At ipinagbili nila ang kanilang mga pag-aari at kayamanan at ipinamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa.
At araw-araw sila nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay. At nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso, na nangagpupuri sa Diyos at nangagtatamo ng paglingap ng buong bayan, at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangaligtas. So, ito yung mga halimbawa, Brother Edwin, ng mga kalipunong lokal. Sa Pilimon 1:2, sinasabi, at kay Apia na ating kapatid na babae at kay Arkipo na kapwa-kawal namin sa iglesia sa iyong bahay. Sa 1 Thessalonians din, 1:1, sinasabi, si Pablo at Silvano at si Timoteo sa iglesia ng mga taga-Thessalonica sa Diyos Ama at sa Panginoong Hesukristo. So, ang mga iglesia nito ay tinawag na iglesia ni Kristo. Kung mabasahin mo sa Roma 16:16, mangagbatian kayo ng banal na halik, binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. At ganun din naman, sa unang Korinto 1:2, sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa tinawag na iglesia ng Diyos, sa makatuwid bagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus na tinawag na mga banal, nakasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako, sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo na kanila at ating Panginoon. So, ang iglesia noon ay walang partikular na pangalan, Brother Edwin, o pagkakilanlan. Okay. Hindi tulad ngayon, sa panahon ngayon, kailangan may partikular na pangalan o pagkakilanlan na dapat nating ipatala sa Securities and Exchange Commission na nangangasiwa sa kaayusan ng mga tinatayong organisasyon sa Pilipinas. Ito ang kalipunang lokal na nagsasakop ng SEC na may partikular na pangalan o pagkakilanlan. Ang mga halimbawa dito, Brother Edwin, itong Jesus is Lord, Iglesia ni Cristo, United Methodist Church, First Baptist Church, at marami pang iba. Ang iglesia noon ay isang kalipunang pangkalahatan na tinatawag nating Universal Church. Ito ang kinabibilangan ng lahat ng maliligtas. Ito ang tinutukoy na katawan ni Kristo na may iba't ibang bahagi, ngunit isang katawan at ang Panginoong Hesus ang ulo nito. Sa unang Korinto, kung babasahin natin 12:12, sapagkat kung paano ang katawan ay isa, at mayroong maraming mga sangkap at ang lahat ng mga sangkap ng katawan, bagamat maraming ay isang katawan, gayon din naman si Kristo. Sa unang Korinto 12:12, sa iglesyang ito, itatayo tinawag ng Diyos upang magkaisa magkaroon ng pakikisama kay Yesu Kristo. At dito tayo dapat manatili sa pagkatawag na itinawag sa atin ng Diyos, hindi sa partikular na pangalan ng iglesia. Ayun. So, ano pa madadagdag natin dyan? Pastor Jonathan, ano bang konting may aambag mo sa amin dyan ngayong gabing ito sa talakayan natin tungkol sa iglesia at yung pakikipag-ugnayan ng Espiritu Santo sa kanyang iglesia? Brother Edwin, napakahalaga po talaga ng gawain ng Holy Spirit o ng banal na Espiritu Santo sa iglesia. Kung babasahin po natin, ito pong John chapter 14 verse 15, ganito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon sa mga sumusunod pa mga talata. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos, dadalangin ako sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ito ay ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Dito po sa ating binasa, mababasa at nalaman po natin na tayo po ay bibigyan po ng patnubay, no? So ang isa po sa gawain po ng Holy Spirit sa church ay pumatnubay. At isa po sa mga susugpa sa talatang ito ay yung sinasabi po ng John chapter 16 verse 5, ganito po. Hindi ko muna sinabi sa inyo ang mga bagay na ito sapagkat kasama pa ninyo ako. Ngunit ngayon paroroon na ako sa nagsugo sa akin. Ito pong ating binabasang ito po yung panahon na aakyat na po ng langit, no? O babalik na po sa piling ng Ama ang ating Panginoong Kristo matapos po siyang mabuhay na magmuli. At ang sabi nga niya po dito, mga kapatid, ay ganito po. Pagdating niya sa verse 8, pagdating niya ay kanyang patutunayan sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakilala nila sa kasalanan. So ano pong isa po sa gawain pa ng Holy Spirit bukod po sa pagiging patnubay? Ito po yung magpapakilala ng kamalian po ng tao. Ibig sabihin yung mag-i-expose po ng mali. No? At kasabay po ng pag-i-expose po ng mali ay yung pagtutuwid po nito. Ang sabi nga dito, pagdating niya ay kanyang patutunayan sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakakilala nila sa kasalanan at ipapakilala niya kung ano ang matuwid at kung ano ang kahatulan.
Mali sila tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nanalig sa akin, tungkol sa matuwid sapagkat ako'y paroroon sa Ama at hindi na ninyo ako makikita, tungkol sa kahatulan sapagkat hinatulan na ng pinuno ang sanlibutan ito. At ang sabi po dito sa verse 13, pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Amen. So, bukod po sa pagpatnubay at sa pag-expose po ng mali at pagtutuwid po ng mali, no, isa po sa gawain po ng banal na Espiritu Santo ay upang tulungan tayong maunawaan natin yung katotohanan. Kaya napakaganda po ng programang ito, Brother Edwin. Ito pong ang huling biyaya ng dahil sa mga tapas. Sapagat ang programang ito po, sinusunod po natin yung atas po ng Holy Spirit sa atin na maipakilala ang katotohanan sa marami. Amen. Purihin ang Panginoon para bigyan natin ng isa pang magandang diin ito, mga kapatid, na mapapansin natin, yung binasa natin kanina, nagsimula lahat yan sa panawagan ng Ebanghelyo ng Panginoon. Amen. Para sumampalataya ang marami sa ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, itong mga mananampalatang ito na naipon, na sumampalataya sa ating Panginoon, nilagay ito ng Panginoon sa isang church. Nilagay niyo ito na sabi nga sa Matthew 16:18, I will build my church. Para itong mga mananampalataya itong inilagay ng Panginoon sa kanyang iglesia ay wag mapahamak, wag manaig ang Hades laban sa kanila. So sinecure sila, nilagay sila sa isang church para sila'y wag mapahamak, kundi magkaroon ng tinatawag na kaligtasan, magkaroon ng tinatawag na pangakong buhay na walang hanggan, para wag nga makapanaig ang pintuan ng kapahamakan sa kanila. Ngunit, ang dapat nating maintindihan at dapat nating malaman dito, na mahalagang-mahalaga yung role ng Holy Spirit sa mananampalataya at sa church upang mapanatili sila sa tinatawag nating katotohanan. Amen. Dahil dito, babasahin natin, ang tunay na iglesia, no, ay wala, nung unang panahon, sa iba't ibang dako, wala naman silang wala namang itong sariling pagkakakilanlan. May sariling mga pamunuan at mga gawain sila, ngunit sa isang ebanghelyo at layunin. Ito ang pagkakilanlan sa tunay na iglesia ng Panginoon. At ang tunay na iglesia ng Panginoon ay lumalakad sa katotohanan at nanatiling matibay sa turo't aral ng mga apostol at hindi umihiwalay sa layunin ng Diyos. Amen. So yun yung purpose kung bakit kailangan natin ng Holy Spirit. Dahil ang isang church sa modernong panahon na walang Espiritu Santo ay merong danger. Amen. Ano yung danger? Na sila ay madaya, masinsay sa katotohanan. Amen. Kita nyo, meron akong isang example na gustong ilarawan dito. Meron ako isang nabasang artikulo na merong isang partikular na iglesia na kung saan dati sila ay naniniwala na si Jesucristo ay Diyos, na si Jesucristo ay makapangyarihang Diyos. Pero nung lumao, nung tumagal, nung namatay na yung namumuno sa kanila, abay kagulat-gulat. Hindi na ngayon Diyos sa kanila si Kristo. Ngayon ay tao na lang at tagapagligtas. Makikita natin mula sa katotohanan, nagkakaroon ng tinatawag na perversion, nagkakaroon ng pagkasinsay. Bakit? Dahil walang nagtuturo at nagpapaalala ng mga bagay na sinasabi ng Ebanghelyo ng Panginoon. Kailangan ng church nananatili at lumalakad sa katotohanan. Amen. Nananatiling matibay sa turo at aral ng apostol. Di ba? Yun ang sinasabi ng kasulatan ng Panginoon. Kaya mga kapatid, baka kayo may mga idadagdag pa kayo. Bukas ang mikropono natin para tayo ay magbigay ng karagdagan sa ating talakayan ngayong gabi ito. Magandang gabi po mga kaibigan. Gusto ko lang po, Brother Edwin, suportahan yung ating tinatalakay na napakaganda sa gabing ito. May sabi po si Apostol Pablo na bagamat sa panahon natin ngayon ay umiirla maraming iglesia, ngunit may babala siya mag-ingat tayo sa pagpili at sasamahan kalipulang lokal sapagkat may iglesia na bagamat may kinikilalang Jesus o Diyos, pinangangaral ang Ebanghelyo at taglay ng Espiritu, ito'y kaiba. Katulad ng sinasabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 11 verse 4. Ito ano po yun? Yung sinasabi niyang hidwang pananampalataya na lihis do sa
tinuturo na tunay ng ebanghelyo. Kaya nga po babala sa atin ng ating Panginoon na tayo mag-ingat mga kababayan, sapagkat tunay nga na ito na yung katuparan na sa huling araw na sinasabing maraming mangangaral ng salita ng Diyos na tayo ililigaw at maraming magsisilitaw na bula ang propeta sa sanlibutan ito. Kaya nga sinugubad ang Holy Spirit para turuan tayo, gabayan Amen. tayo, paalalahanan tayo, at magsalita ng mga bagay na magsisidating. Dahil pag hindi tayo ginabayan ng Holy Spirit, talagang nakakatakot. Maari tayong masinsay sa katotohanan. Madadaig tayo ng iba-ibang mga theological belief. Maaring madaya na tayo ng tinatawag na liberation theology, na kung saan ay ibang-iba na, moderno na ang iglesia sa modernong panahon. Pwede ka nang mag-church kahit wala kang dalang Bible, pwede ka nang mag-church kahit ano ang suot mo, pwede ka nang mag-church kahit ganito ang paniniwala mo. Nakakatakot na. Kaya napakahirap nang walang Holy Spirit ang church o walang relationship ang Holy Spirit sa mga mananampalataya ng Panginoon. Amen. Totoo po yung sinasabi ng ating mga kapatid, no? Ito nga po yung sinasabi ng John chapter 14 verse 26. Pakinggan po natin mga tagapakinig. Ito pong sinasabi ng salita ng Diyos. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko. Kaya dito pa lang po sa talatang ito, magkaiba na po ang Ama sa Holy Spirit. Hindi po siya yung, ang Holy Spirit, hindi po siya yung Ama rin. Kundi ang sinasabi po ng talatang ito, sinugo po siya ng Ama. Ngayon, sa pagsugo po sa kanya ng Ama, ituloy natin ang pagbasa. Ano po yung kanyang gawain? Ano po yung purpose ng Ama kung bakit po sinugo ang Holy Spirit? Ganito pong sinasabi, no? Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay. Amen. At pangalawa, at magpapaalala sa lahat ng sinasabi ko sa inyo. Kaya mahirap po ang church pag walang Holy Spirit, Brother Edwin. O, diba? Kasi ang trabaho po ng banal na Espiritu Santo, magturo at magpaalala. Kaya nga, a Opo. church without the Holy Spirit is dead. Ay, maliligaw po talaga kapag ang isang church po ay talagang walang Holy Spirit. Amen. Maliligaw po. Sapagkat ang trabaho po ng Holy Spirit, maliwanag po sa ating binasa, ang trabaho po niya una ay magturo at pangalawa magpaalala. Sabi nung iba, hindi na kailangan ng Holy Spirit dahil may Bible naman. Ay, hindi po Yun nga yun. nakakatakot, may Bible, pero yung Bible naman, nalilimutan naman nating ipatupad. Lahat pwede na. Ay, Hindi na mag-iingat po mahigpit. tayo. Opo. Di ba? Hindi na mahigpit sa turo at aral ng Panginoon. Sino magpapaalala sa inyo kung walang Holy Spirit? Wala. Saan tutungo ang iglesia mo pag walang Holy Spirit? Di wala. Sino ang gagabay sa atin? Di wala. Paano na? Oo nga, Brother Edwin. Kaya nakakatuwa talaga yung gabay ng Holy Spirit sa huling biyaya, mga kapatid. Kaya, ano pa ba, napakarami talaga ng gawa ng Holy Spirit. Katulad ng, tinatawag na power giver siya, diba? Kung nababasa natin sa Gawa 1:8. At nagpapatotoo rin siya. Ganun din, kumukontribute siya kapag tayo may fleshly desire. Kung halimbawa tayo na natutukso, andyan ang Holy Spirit na nanahan sa atin para pigilan tayo sa mga gawa ng laman. Praise God. Ayan. Kaya napakahalaga talaga ng ating talakayan at para maintindihan natin na dapat tayong mananampalataya, we should develop our relationship and communion with the Holy Spirit of God. Kasi kung hindi mo kayang magtagumpay. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, bago ako umakyat sa langit, kailangan suguin ko sa inyo ang Holy Spirit para meron tumulong sa inyo, para merong gumabay sa inyo, merong mamagitan sa inyo sa ating mga kahinaan, sa ating mga panalangin. Amen. At napakaganda talaga, Reverend Brother Edwin, dahil ito yung katunayan na sinasabi nga na sa mga huling panahon ay ibibigay ng Diyos sa atin yung Espiritu Santo. Ito po'y katibayan na sinasabi ng Gawa, chapter 2, verse 17. Ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Maliwanag po yan, ang sabi ng Diyos. Pagkakaluban ko ng aking Espiritu ang lahat ng tao, at sa ngalan ko'y magpapahayag ang inyong mga anak, ang inyong mga binatay makakakita ng mga pangitain, at ang inyong matatandang lalaki magkakaroon ng mga panaginip. So, ibig sabihin, dito sa sinasabing ito ng Biblia, maliwanag na nag-e-exist ang patnubay ng banal na Espiritu sa atin bilang mga mananampalataya at iglesia. Dapat talaga yun. Kasi yung iba, dinidisregard na nila ang Holy Spirit. Amen.
lalo-lalo na sa modernong panahon. Para bang allergic na allergic pag pinag-uusapan ng tungkol sa pakikipagkaisa ng Holy Spirit sa atin. Para bang napaka-imposibleng mangyari, pero dapat lagi nating nasain ang kapangyarihan ng Espiritu, dahil kung hindi talagang madadaya tayo, maliligaw tayo, dahil ang kaaway natin talagang nagmamadali, konting panahon na lang siya, at ang tayong magagawa niya ngayon ay lokohin at dayain ng marami para mailihis sila sa tinatawag na katotohanan. So ngayong gabing ito, meron pa ho tayong last 15 minutes bilang pahabol sa ating Bible Trivia. Tawag lang po tayo dito sa ating mga numero para tayo po ay magkaroon naman ng isang magandang transistor radio na ating papremyo ngayong gabing ito. Ang ating Bible Trivia ay, ano ang pangalan ng Holy Spirit? Alam niyo ba mga kapatid kung ano ang pangalan ng Holy Spirit? Amen. Ayan. Baka alam nila pangalan ng Ama, si Yahweh Jehovah. Alam nila ang pangalan ng anak, si Jesus Christ. Ano naman ang pangalan ng Holy Spirit? Bali guys, pakibagmit mo nga yung telephone number. Ito nga po pala yung mga telephone number na pwede niyong tawagan. 631-2646 at ganun din naman 631-2647. Inulit ko po, 631-2646, 631-2647. Tawag na. Tumawag. Gusto yata ang papremyo, yung Innova mo ang papremyo natin. Amen. Siguro pag namigay Yes. tayo ng kotse, namigay tayo ng cellphone, namigay tayo ng kung ano, baka mabilis pa sa Maraming alas pupulot. 4. Brother Edwin, darating tayo dyan. Mamimigay tayo. Pero mga Sa tulong ng Panginoon. yung mga papremyong sinasabi natin, material lang yan. Pero itong ating ginagawang paghahayag ng salita ng Panginoon patungkol po sa gawain ng Holy Spirit sa iglesia, ito po ay higit pa ito sa kayamanan. Amen. Ito po ay karunungan mula sa Diyos, at kapag ito po ay naunawaan natin, hindi ho tayo madadaya. Ito Amen. yung dahilan kung bakit meron tayong ganitong radio station. Amen. Tama ka, Brother Jonathan. Sabi nga kung wala sa'yo si Kristo, wala ka. Praise God. Amen. Sabi niya, kung marami kang kayamanan dito sa lupa at wala si Kristo, wala ka. Ayan. Amen. Kailangan may Kristo. Kaya siguro, gawin ko papremyo ko na si Brother Lon, si Ate Jen. Papremyo ko na sila. Diba? Doon sa mga dalaga at pinata naghahanap ng kanilang katuwang sa buhay. Amen. Amen. Praise God. Mga Amen. lingkod ng Panginoon to na masusugid talaga na naglilingkod sa Panginoon. Okay, sige po, habol lang po tayo, tawag tayo, at ngayon po ay bilang pagtatapos sa ating programa, darako tayo sa ating mga prayer request. O baka mga kapatid, may mga prayer request sa inyo dyan, ay banggitin na natin ngayong gabing ito bago tayo mag-pray. Meron ba kayo alam na mga prayer request ng kapatiran? Banggitin nga natin. Ayan. Baka may mga prayer request kayo, paalam niyo sa amin para maipanalangin po namin kayo, sapagkat walang ibang pwedeng tumugon sa atin kundi ang Panginoon. Sige, sino ba yan? Mayroon po tayong prayer request dito na sa ating kapatid na si Brother Jason Dador. Ito po ang prayer request niya. Prayer request po, Panginoon, na hipuin mo na ni Lord ang employer sa Tarik Durubay na ibigay ang tamang pasweldo kada buwan at pagpalain ang kanilang kumpanya, United Construction Limited, magkaroon ng kalakasan pisikal at emotional, spiritual, katatagan and guidance mula sa Espiritu Santo, proteksyon sa lahat ng panahon sa Saudi Arabia. At ganyan din nahabol ko ang prayer request sa mga kapatid. Dinadalain po natin sa Panginoon ang successful nawa ng ating kapadistermir na ritual, si Jeremy Ritual, na ngayon ay nasa Taiwan, na nawa ay buksan ng Panginoon. Ito na yung pasimulan ng nabuksan nawa ng Panginoon ang gawain na magkaroon tayo sa labas ng bansang Pilipinas. Pagpalain nawa ng Panginoon ang kanilang pagpunta roon. Salamat sa Panginoon. Amen. At tayo ngayon dumako sa ating panalangin. Ilagay natin ang ating mga sarili sa harap ng Panginoon at tayo magdasal. Dakilang Diyos, amang nasa langit,
ngayong gabing ito, Yes, Lord. kami po ay lubos-lubos na nagpapasalamat Yes, God, sa Jesus. programang ibinigay mo sa amin. Amen. Ito na po ang pangalawang buwan na kami po ay nagbo-broadcast Yes. sa ilalim ng huling biyaya ng Panginoon. Salamat po sa mga taong tumutulong Yes, para Jesus. mag-sponsor sa mga pangangailangan namin sa radyong programang ito. Salamat po sa mga kapatid namin sa JCF Black, Yes, Jesus. sa JCF, Church of God in the Philippines. Marami pong salamat sa kanila. Siya nga po. Bagamat hindi namin nababanggit ang kanilang mga pangalan, pero ngayong gabing ito, abutin mo sila ng iyong mapagpalang kamay. Pagpalain mo po sila ngayong gabing ito sa ngalan ni Jesus. Gayun din yung binasa ng aming kapatid, Brother Arnold, na prayer request, na kahilingan niya na hipuin po ninyo yung puso ng kanyang employer para maiangat ng antas yung kanilang pagpapasweldo at para makamtan yung mga benepisyo na dapat Siya nga makamtan po. at para mapagpala yung kanyang kumpanyang pinapasukan. Panginoon, nilalapit po namin ngayong gabing ito na wala pong imposible Siya nga sa po, iyong Jesus. harapan at sa iyong pagkilos at paggalaw sa kanilang buhay. Alam ko, Panginoon, may magagawa ka. Nothing is impossible Yes, to you. Yes, oh God, Lord. Jesus. At ganun Hallelujah. din, Panginoon, yung mga kapatid namin nagpunta ng gawain sa lugar ng Taiwan, si Termina, Yes, si Lord. Brother Jerby. Panginoon, alam ko po na napakalaki po ng mga risk na Siya nga po. nakaatang sa kanila sa gagawin nila. Pero hinihiling ko po ang pagkilos ng kapangyarihan Siya nga po, ng Diyos sa kanila upang maitaas ang huling biyaya ng Panginoon Siya nga po, sa lugar Panginoon. ng Taiwan, Panginoon. At gayon din kami po ay ini-intercede namin sa iyo ang darating na youth camp ng JCF-CGP sa lugar ng Mindoro, Yes, sa Jesus. Kalsapa. Yes, Hallelujah. Lord. Yes, Yung Lord. gawaing ilulunsad nila ron para sa misyon, Yes, Jesus. Panginoon, gabayan mo po. Unang-una, i-prepare mo po ang lugar na yon para Siya nga marami po. pong mahasikan Yes, ng Jesus. katotohanan. Hallelujah. Yes, Lord. Pangalawa, yung mga pangangailangan na kakailanganin nila, i-provide Yes, mo Lord po Jesus. sa kanila, Hallelujah. Panginoon, Yes, upang sila po ay patuloy na magtagumpay sa kanilang layunin. Yes, oh Siya nga God, po, Jesus. Gayun din po, Panginoon, pinagpe-pray ko rin yung mangyayaring youth camp ng JCF Black sa lugar ng Lipa, Batangas. Yes, na Jesus. kanilang Hallelujah. soul winning Hallelujah, mission na Jesus. gagawin doon. Yes, nga oh po. God. Patnubayan mo rin sila sa kanilang mga gagawing mga programa. Lord. Gayun Lord. din ang nalalapit na anniversary ng mapalad, Panginoon, Siya nga sa po, dating na Panginoon. Mayo, sa aming pagpunta ron. Panginoon, gabayan mo po kami. Siya nga po, Panginoon. Nawa ay gamitin mo kami makapagpalakas, makapagpatibay Yes, sa Lord. kanila Siya para nga po. lumawig pa ang gawain ng Yes, Panginoon. Jesus. Hallelujah. Tulungan mo po rin kami sa nalalapit na anniversary ng JCF CGP sa Yes, darating na Lord. payo. Yes, Siya nga Jesus. po. Lord, patnubayan mo kami, bigyan mo kami Siya ng nga isang po. magandang lugar para kung saan ay Hallelujah. makapagdaos po kami ng isang magandang anibersaryo. Siya nga Yes, Jesus. At gayon din sa darating na anniversary ng Bacolod local church ng JCF Black, patnubay mo ito sa darating na April. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na magbigay ng tinatawag na pagpapala Yes, sa kanila. Lord. Siya nga po. At ganun din po ang bagong silang anniversary ngayon pong April. Gabayan mo rin Yes, po, Jesus. Yes, Panginoon. Lord. Hallelujah. Pagpalain Thank mo you, po Jesus. at patnubayan mo po ang kanilang gawaing Siya nga po. paglilingkod. Yes, Jesus. Gayun din ngayong gabing ito, tinataas ko po sa si Brother Rocky na may sakit sa atay. Yes, Jesus. Sister Hallelujah. Jacqueline Hallelujah. ng Hallelujah, Polo Lord Jesus. Local Church na hindi nakakalakad. Yes, Jesus. Lord, abutin mo sila ng Yes, iyong oh God. kapangyarihan. Hallelujah. Hinihiling Praise you, namin Lord. ang Praise you, himala Lord. mo at pagpapala Yes, mo oh God. Jesus. sa Jesus' pangalan name. ni Jesus. Maraming pong salamat. Ito pong sa aming Diyos. palalangin Yes, sa Lord. pangalan ni Sa Jesus. pangalan ni Pagpalain Jesus. mo Sa ito, pangalan Ama. ni Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Maraming Hallelujah. salamat. At bago tayo magtapos, binabati ko po yung aking pinakamagandang anak na si Luina Jasmine. Happy Amen. listening sa ngalan ni Jesus. Amen. Hallelujah.
Mapalad Local Church, Brother J. Kamba, kumusta ka na dyan? Magandang gabi sa inyong lahat dyan. Yung mga taga-polo, sila Pastor Eugene, sila Sister Belinda, Sister Josie, Brother Sergio, lahat ng mga kapatiran natin dyan. Ang anak ko, si Sophie at saka si Ethan. Magandang gabi sa inyo. Okay, God bless you all, people. Good night. Layunin ng Diyos Ama na tayo'y magsama-sama sa atin ay nahayag. Tugtong niyang anak, kalooban ng Diyos Ama ngayon ay nahayag. Sa bawat puso natin si Kristo ang binangga.